Hi guys. Hi guys, welcome to my mic. Hi. Oh, it's robots. Let's go to the world. Oh, you told them. This is my bed. This is my bedroom, Mooney. This is my sister. This is my This is my sister. Dali, you say. Dali, you say. This is my sister. Yo. Dali, you tell. You tell. First order of business nga pagdating namin dito sa resort is yung pag-setup ng workstation ni Mrs. at itong laptop ko para makapaglaro agad at siya naman makapagtrabaho. Nga pala yung task ko for today, mag-install ng mesh dito sa main house namin at ng CCTV sa surrounding. Ito nga pala yung gamit namin ng mesh na Deco AX1800 X20 na nabili namin dito sa may bandang SM North. Ito naman yung mga CCTV yung gagamitin namin. Meron kaming dalang 4 na indoor, 2K na tapo at 3 external CCTV yung 360 degree. Medyo pricey yung mesh kasi around 12,000 yung 3 piraso. So medyo mataas yung expectation ko rito. Tingnan lang natin mamaya yung resulta kung na-cover niya ba yung buong bahay. So ito yung unang mesh, yung pinakagagawin kong main.
Yan, meron siyang saksakan ng dalawang LAN at plug. Ito nga pala yung instruction ng pag-install. So, parang plug and play lang siya. Download lang ng app. Connect mo lang direkta sa modem mo yung pinaka main mesh mo na gagawin mong router. Tapos, open mo lang yung app. Then, connect mo lang. Ganun lang siya. No? Tingnan natin mamaya kung madali nga ba. So ito nga pala yung luma naming router, Black Mamba, no? Gamit pa namin yung parabolic antenna namin. Ngayon, pinalitan ko muna siya, bala ko rito. Gagawin ko na lang siyang extra router or siguro pag-extend na lang ng Wi-Fi. So, meron akong biniling adapter dito ng Starlink. Tapos yung adapter kinonect ko rito sa pinaka main mesh ko. Download ng app. Kasi yan, nagsisetup lang ako rito. Mabilis lang siya at madali nga lang. Ayan, finding na ng mesh. At ayun nga, nag-green na yung ilaw ng mesh natin. Ibig sabihin, connected na siya sa internet. Install tayo dun sa kwarto, sa gitna. Tayo duman sa likod. Kakaulan lang. Ay, sariwang sariwa. Ito, medyo magulo. Ito, salamin sa taas. Mas maglagay at dito ang aircon. May saksakan. Yep. Babalik ako bukas dami pa. Hindi na, yung video kanina na gumagana na. Di na. Na-testing na. Testing. Na-testing na. Okay. Magiging tayo ng mga mesh. Panindigan kita. Yung pangalawang mesh dito natin nilagay sa main bedroom kung saan tutuloy yung ating big boss. Ito, install lang tapos hahanapin niya lang yung pinaka main router mo then magko-connect na siya. Medyo nagkaroon lang ako ng problema dito. Yun nga, kasi medyo expensive yung mesh. Tapos literally magkatapat lang sila, floor lang yung pagitan. Nasa taas lang literally yung pinaka main mesh ko. Pero nung pagka-install ko, nadi-disconnect saka sobrang hina nung signal na nasasagap niya. So ayun, medyo disappointed lang ng konti rito sa may second mesh natin. Dahil nga 1 bar lang yung nasasagap na signal ng mesh natin, hindi na rin ako nag-expect na masyadong mabilis yung internet speed natin. Dito nga makikita nyo 29 lang yung Mbps natin. Significant decrease dun sa main router natin na naka 100 Mbps. So okay lang yan for now for streaming. Poproblemahin ko na lang next time kung paano natin siya mapapabilis. Siguro LAN na lang i-connect ko mismo. Saan yung generator? Ha? Saan yung generator mo? Sa harap.
Kakabit ka ng aircon sa second floor? Ikabit niya na yung video at kakabit kami ni ate. At ayun na nga, nautusan nang i-install yung karaoke. After natin dito mag-ikot, mag-install natin yung TV at yung karaoke para mamaya mag-happy-happy na. Ito nga pala yung binili naming 15 kVA generator from Inco. Shoutout kay Edwin ng Winland, no? Parang ref lang. Pag binili mo at naalog, inahayaan mo muna, hindi mo muna siya binubuksan. So, parang hindi namin to inopen for 3 days. Kasi nga, kailangan pa to ng krudo, langis, at yung mga iba pang gamit. So, pahinga muna siya rito. Dito kasi sa amin medyo madalas yung brownout, no? Lalo na pag mahangin or may ulan. So ito, nagdala kami ng 15 kVA generator kasi yung isa naming generator na 6.5 nasira na. Then 15 kVA kasi expected namin kaya nito yung isang aircon, mga electric fan, TV, tatlong rep siguro, tapos yung Starlink, yun ang pinakamahalaga para continuous yung internet natin. And hindi naman siya gagamitin araw-araw dahil nga for emergency lang siya. So rainy season lang or pag nawalan ng kuryente. So ngayon, parang rep lang din siya, no? Dahil medyo maalon kanina, hindi muna na siya binuksan. Kasi nga, in-advise din kami nung binagbilan namin na wag muna, no? Hayaan muna namin siya dyan for 1 day. Pero I think ito 4 days namin to hindi binuksan. Then ito na, install na tayo ng TV at ng karaoke. Tinanggal namin dito yung lumang TV na Samsung kasi bigla na lang siyang nasira. May audio siya pero walang lumalabas dun sa screen. So feeling namin LCD problem. And sabi nung gagawa, around 6,500. So medyo pricey din siya. So nagtry kami ng Skywork kasi ito subok na namin. Tatlong TV namin hanggang ngayon gumagana pa rin. So hopefully, hindi siya masira. Di namin alam kung dahil ba nabasa or dahil malapit kami sa dagat. Pero tingnan natin. At ito, may dala rin kaming speaker from Sony. Isa sa reason ba't ito pinili namin kasi plastic yung kanyang parang pinaka-cover, hindi bakal. Kasi yun nga, malapit kami sa dagat. Halos lahat ng gamit namin dito na bakal, kinakalawang. So ito, malaking bagay yung plastic kasi for sure, alam namin, tatagal to. Ito, fast forward lang uli natin paano yung pag-install namin ng karaoke sa kanang speaker kasi medyo boring. Medyo mahaba-haba installation kasi binabasa pa namin yung manual.
ka na daw kasi. Kanta na, wala kang kakanta. Daikin nga pala yung brand na kinuha namin kasi ito proven and tested na namin dito sa Manila. Gantong brand din yung gamit ko, 2.5 horsepower at ganito rin yung pina-install namin dito sa dalawang kwarto sa taas. So nag-avail kami ng dalawang 2.5 at dalawang 1.5 horsepower para doon sa dalawang kwarto naman sa baba kasi medyo maliit yon. Ito sa taas kaya 2.5 kasi medyo malaki at talagang tutok sa araw. So salamin pa yung nasa harapan mo, so yung heat load consider mo yung tutok ng araw sa'yo at yung laki ng kwarto. So, para hindi underpower, okay na yung 2.5. At ito, isa rin to sa tinanong namin is dahil nga, again, malapit kami sa dagat, is yung corrosion. Kasi may nabasa kami sa home bodies na 1 year pa lang sira na yung kanilang mga aircon dahil malapit sila sa ilog, sa tubig, dahil nga sa corrosion. Then, in-assure naman ng installer na, kumbaga, hindi to masisira. Trusted nga, kumbaga, dahil meron siyang parang anti-corrosion, something like that. Samahan natin si Big Boss na mag-inspect ng property niya. Ito nga palang itong part ng property nito, ito yung entrance or dulo ng Olympian Resort. So dito ilalagay or dito balak ilagay yung gate. Then kung nagtataka kayo bakit parang kulang-kulang or bungi-bungi yung pader namin, no? Parang per panel. Precast kasi yung gawa ng aming pader at yung tito ko na yan, yung siya yung gumawa. Yan yung ginagawa nilang pader sa mga subdivision. So in-apply niya lang dito yung precast. Kumbaga, per panel nga. Oh, yung marami ako nakita doon bato-bato eh. Ipahakot mo dito. Hindi kasya sa sakin. Hindi, meron din doon sa ganun doon. Sa harapan lang. Ito. Ikaw nila na ito. British na ito. Yeah. Okay. Kaya ito sakop nitong yari. Oh, tayo naman ang gumawa nito eh. Atin to eh. Ikaw yung aking ka naman. Hindi, tayo ang gumawa. Oo nga, hindi mo sa atin lupa. Kaya nga ba? Okay, ito po ito. Alas mo na. Ano, wala ang tuta. Ito. Ito ang daan. Dito kami naman. Hindi daan. Masakit yan. Pang motor lang. Kaya nga nasa sundan ng pedestal na. So, ito sa British ito. Oo. Diyan kami dumaan dati. Ha? Diyan kami dumaan, diyan nagkagasgas-gas sa sasakyan. So, ito ang Daanan magiging talaga ng right of way natin. Oo. Bibigay daw. Ang kamarado. Hindi ka marador. Ano? Yung kuha ng yari nito. Pagkasal, nakasal. Ano ito? Ayan ah. Dati bahay lang. Hanap niyo. Hindi naman tayo dito ang bumili. Kung bibigay sa atin. Ito na. Pagkal tayo maglalagay ng daulit yan. Para malaman ng tao. Diyan oh, kanto. Samahan to. Kanto. Saka yung guard mo. Ay. Si Lola Ed. Ha? Kaya kasabi mo, bibot, bago ka umalis. At ito tayo bibinta na yan. Oo nga. Nasaan ba ang bibot? Ano pa ito? May pantay yun. Aba, ito nasa ipantay. Kung ano pa yun? Nagre-real na kami. Yan ang Yan. kabit niyo yung anak. Kasi riyap yung barkada ko. Oo, ay pa. Saan na nga ang kalsada? Ayan oh, kalsada na yan. Ayun, sa may poste ng kuryente. Aba, ito pala malilinis natin ng maayos. Aba, huwag naman basurahan dito ah. Sino mo magtatapon dyan dahil layo natin? Baka tayo mabot sa bundok ito. Hindi ah, Hindi na yan. tatlo hektarya. So dito natin nilalagay ang sign ng ulit yan. Kaya lang, hindi natin alam kung hanggang saan ang kalsadang gagawin. Ay, ito na.
Setback ka, 2 meters. Yung luwag. Ay, susunod lang tayo ng 2 metro. Pag ito. So magpagawa ka na lang muna ng tarpaulin, Ate Esra, at ilalagay lang muna natin dito. Pwede ba tayo magtayo yan dyan? Ha? Pwede ba dyan magtusok? Ay kaya nga kakausapin ko yung may-ari ng lupa. Ang kapal ng bulabon, no? Hindi ka lulusot dyan, no? The Olympian Beach Resort. Dire-diretso na ito. Binaway din mo doon sa mga pamatay. Yung tulay sa pamatda na maliit. Gagawin na din. Yung binabaan mo, tito? Nado na. Ayun. Ilalagay mo diyan ang The Olympian. Dapat doon ka na para safe, oh. Setback mo lang ng 2 meters nga. Sundin mo lang yung building code, eh. Magkakuha ng mind. Para ano, wala akong problema. Wala kang problema para pa nag-expand pa, pero matagal pa yon. Pero ang gate natin doon na lang sa may ginawa mong Abay doon. Doon. Kung hindi mo pa bibilin to, syempre. hindi kahit mabili natin, hindi muna tayong papagawa ng kuwan. Oo, pansamantagal lang muna yan. Oo, hindi ko papabakuran ng mula doon hanggang dito, lalak tayo. Pag dito pwede na barbed wire na lang. Oh, by wire na muna. Butin ka ng milyones dyan. Daddy,